Baka daw young adult, ayaw pa niya ng kababaihan. Feeling young. So, ang lahat po ng kababaihan ay inaanyayahan naman dumalo sa isang grand fellowship ng mga kababaihan. Ito po yung ages 46 above, hanggang kahit pa 80 o 90 at kaya mong pumunta o dumalo, ay inaanyayahan po sa isang pagtitipon, fellowship, pag-aaral ng mga kababaihan. Kababaihan po ng ating simbahan. Gaganapin po ito sa Batangas City sa isang resort na kung saan ay ang may-ari ng resort na ito ay isang kababaihan din ng ating iglesia. Yung po nakalagay ditong speaker, si Mrs. Lorlyn D. Ilagan. Sila po yung may-ari ng resort and hotel na libre nila na pinagagamit. Kung tayo ay libreng makapamasyal sa kanilang resort. At tayo meron pa doong gagawing fellowship. Ganon din po ang ating ibang mga balita. Kanina po, tapos na po ang pulong ng konsilyo ng ating iglesia. At ngayon naman po, pagkatapos ng pananambahan, ay may pulong ang lahat ng laiko. Kinikilalang laiko ng ating iglesia. Sa linggo po mga kapatid, isama po natin ang ating mga apo at mga anak. Maging sa Vesper o sa umaga, dahil ito po ay Children's Sunday. Iniukol po natin para sa mga munting bata ang linggong ito. Isang bahagi po ng pagpapalaki at paghuhubog natin, pagtuturo sa ating mga anak at mga apo, ang sila ay kasama natin sa pananambahan. Mga kapatid, kung tayo po ay merong mga aklat sa ating tahanan, mga storybooks, Bible stories, kahit hindi Bible stories, ay hinihilingin po na ating ipagkaloob sa ating library ng ating paaralan. Sa kasalukuyan po ay tayo ay nagpapaunlad ng library ng ating paaralan, ng Magil Memorial School. So, lalong higit po, ang mga bata po ngayon hindi na halos nagbubuklat ng mga libro. Ano pong binubuklat ng mga bata? Mga iPad na lang, touch screen na lang. So, yung pong nakaimbang sa ating bahay ay ating pong ihandog sa ating paaralan. Ganon din mga kapatid, ang panalangin sa ating buhay ay mahalaga. Para po ba sa inyo mahalaga ang panalangin? Mahalaga po ang panalangin. Ito ang ating pamamaraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya ang ating pong iglesia, may tayo po ay isasagawa ng isang prayer meeting. At ipinag-aaralan po ito sa atin. Ito po ay ginaganap tuwing Miyerkules, alas 5:15 ibaba. Laluan po natin ito, lalo higit po kung tayo may mga nais hilingin sa mga panalangin. Meron tayo po dito mga kapatid na kasama natin sa pananalangin. Hindi po tayo solo sa pananalangin. Meron po tayong kabalikat sa pananalangin. Ang speaker po doon, o tagapagmensahe, kapatid na pati Karamieses, at ang patungkol ng kapatid ng Lord God. Ibinabalita din sa ating mga kapatid na bilang mga mananampalatayang Kristiyano, patuloy tayo nagmamalasakit sa ating kapwa, maging sa mga kapatid natin pansamantalang naninirahan sa bahay ni Kuya. Alam po ba ninyo yung bahay ni Kuya? Pero may kaya. Ano mo? Doon sa Quezon District Jail. Yan. Sa Motorpool at sa Talipan. Meron po tayo doong isinasagawang Bible study, pastoral counseling, sa mga nangangailangan ng payo, at tayo po ay, kung hindi man po tayo makasama sa mga gawain ito, ay hinihiling na tayo sumama sa panalangin dito. Na ang pagdadala ng mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos ay tumimo sa puso ng mga kapatid nating naninirahan dito sa mga lugar na ito. Ang ating pong ikasampung pulong ng buong UCCP sa buong Pilipinas, ito po'y gaganapin sa Mayo 2014. Sa Bicol po ito gaganapin. So tayo po'y magpapadala doon ng delegado, opisyal na delegado ng ating konferensya. Kung kaya po yung ating pong brown envelopes nakasingit sa ating liturgy, ay ito po'y hinihiling sa atin na maging kabalikat tayo ng gawain ito.
na ang ating pong offering para doon ay magiging katulungan sa mga dadalo doon sa General Assembly ng buong UCCP. At inaasahan pong opisyal na delegadong dadalo dito ay about 300. Bukod pa ang mga guests na mula dito sa mga local churches at mula sa iba-ibang bansa. So mga kapatid, yan po ang ating mga balita para sa ating kapatiran sa linggong ito. Minsan pa po ay kinaanyayahan ko ang bawat isa na ating itungo ang ating ulo. Ipikit natin ang ating mga pata. Maging ang ating mga palad ay ating itiklop para sa isang matapat at mapagpakumbabang paglapit sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Sa sandali pong ito, o dakila at mahabaging Diyos, kaming iyong mga anak na nagmula sa iba't ibang tahanan, kami nagmula sa iba't ibang gawi o ugali, nagmula kami sa iba't ibang upbringing ng aming mga magulang. Ng aming pagkakaiba-iba, meron kaming pagkakaisa ng diwa at pagkakaisa namin sa sandaling ito. Kami nagkakaisa ng paglapit sa iyong banal na paanan. Tulungan mo kami, o dakilang Diyos, na ang aming panalangin ito ay madama ng bawat isa sa amin. Ang iyong banal na presensya, ang iyong pananahanan sa aming mga puso. Kung paanong ang isang propeta, si Haring David, ay dumalangin sa iyo, na manahanan ka sa kanyang puso, O Diyos, na sinabi niyang, dwell in my heart, O God. Sa sandaling ito'y kami nagsasabi din, dwell in my heart, O God. Sumasamo po kami sa iyo, na nawa po'y sa aming pananalangin, sa aming pananambahan, ay masumpungan mo ang puso ng bawat isa sa amin, na karapat dapat kami sa iyong banal na paningin. At kung kami man ay mayroong mga damdamin na hindi kaya-aya sa iyong banal na harapan, kung ang aming mga puso ay batbat at napupuno ng mga damdaming negatibo, patawarin mo po kami, O Panginoon namin Diyos. At sa aming paglapit sa iyo ng paghingi na kapatawaran, nagsusumamo rin kami ng sairin mo po, O Diyos, ang anumang nilalaman ng aming puso at ng aming kaisipan, maging sa aming pagkatao, na ito'y hindi ayon sa iyong banal na kalooban, hindi ayon sa iyong banal na nais, para sa aming iyong mga anak, sapagkat talos namin, O Diyos, na ang iyong ninanais ay mapuspos at mapuno ng pag-ibig ang aming mga puso. Kung kaya nga, tulungan mo po kami na matutunan naming mahalin ang kapwa namin na nahihirapan kaming mahalin. Tulungan mo po kami, O Diyos, na magkaroon kami ng pangunawa sa mga kapwa namin na nahihirapan kaming unawain. Tulungan mo rin kami, O Panginoon namin Diyos, na maging ang aming sarili mismo ay aming maunawaan, kasama ng iba't ibang karanasan at kaganapan na dumaraan sa aming buhay. Tunay nga pong ang pamumuhay sa sanlibutan ito ay batbat ng maraming pagsubok. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, O Diyos, nandoon ang aming pagtitiwala sa iyong kabanal-banalang pangalan, na ikaw ang Diyos ng kapayapaan, na kung saan ay tinataniman mo ng tapang ang aming mga puso. Binibigyan mo kami ng lakas ng loob, lalong higit ng pag-asa, sapagkat ikaw ang mapagpalang Diyos, na sa amin nangako
na kailan may hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Salamat po sa iyong banal na pangakong ito. Salamat din, O dakilang Diyos, sa iyong pagtugon at pagkilos sa aming buhay, sa iyong banal at kamanghamanghang mga pamamaraan. Ang iyong pamamaraan ay hindi kayang unawain ng aming simpleng kaisipan. Kung kaya nga, patuloy mo po sa aming ipadama, O Panginoon namin Diyos, ang iyong banal na pag-akay sa aming buhay. Ang iyong banal na pagtuturo kung anong landas ang nararapat namin tahakin. Kung anong kaisipan ang nararapat at dapat kami magkaroon. Sumasamo kami sa iyo, O Panginoon namin Diyos, sa aming pananambahan sa hapong ito. Nawa po'y patuloy namin madama ang iyong banal na pag-ibig sa pamamagitan ng iyong banal na salita na dadalhin ng isa mong lingkod. Maging ang pamumuhay naming araw-araw sa pamayan ng aming ginagalawan, samahan mo po kami, Panginoon namin Diyos. Gayon din ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, na maaaring iyon ang dahilan kung bakit hindi sila makadako sa iyong bahay-sambahan at hindi namin sila kasama. Dumadalangin po kami na kahabagan mo po ang mga kapatid namin may karamdaman, na iyong idampi ang iyong banal at mapagpagaling na kamay sa kanilang mga lupang katawan. Bigyan mo po, Panginoon, sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay na nangangalaga sa kanila, ng katiyakan ng kagalingan, sapagkat ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman naming mga tao, maging ang karamdaman ng aming pagkatao, tanging sa pamamagitan mo lamang, O Jesucristo, magkakaroon kami ng bagong buhay. Inilalapit din namin sa iyo ang mga kapatid namin, maaari may mga dalahin sa kanilang buhay, ang mga binabalikat na mga pasanin. Bigyan mo nawa sila ng kagaanan, O dakilang Diyos. Bigyan mo nawa ng kaaliwan ang mga nagugulumihanan at nababagbag na puso. Lubos kami nagtitiwala sa iyong kabanal-banalang pangalan. Kung kaya nga ang panalangin namin sa hapong ito ay aming idinudulog na may katapatan, na may kapakumbabaan sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo. Amen. Taang mapagbigay ay uunlad. Ang nagpapaginhawa sa iba ay magiginhawahan din.
salamat po, O Diyos, sa mga handog namin ngayon, ipinagkaloob mo po sa amin, at muli po, ibinabalik namin po ito sa inyo na may pasasalamat. Pagpalain mo po ang bawat isa na nagsapaghandog at nagbigay. Nawa po magamit namin ito sa ikalalago ng aming iglesia. Maraming salamat po sa mga biyayang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang pagbabatayan po ng pagbubulay-bulay natin ngayong ng Lucas, Kabanatang 5, talatang 36 hanggang 39. At ito po ang sinasabi. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Pagpapala po ang sumaatin sa pagkakabasa at pagkakarinig ng kanyang salita. Kakaupo na po tayo. Makakarinig po tayo ng tanging awit mula sa Board of Christian Educators.
Isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tayo pong lahat, alam ko nakapanood na ng sine o nakapagbasa na ng isang istorya. At kung papipiliin po tayo, ayaw na po nating balikan o panoorin pa yung mga sine na napanood na natin. Kaya nga po pag tayo ay isang barkada o isang magkakasama na manood ng sine, tatanong po muna natin kung napanood mo na ba yung sining ito? At pag may nakapanood na, parang ayaw na natin kasi malamang na yung taong yon ay hindi pa nagsisimula, ay kinikwento na yung ending. At isa pa po ay ito yung waste of time, parang alam ko na nga yan eh. Wala na excitement, alam natin yung ending, alam na natin kung sino yung suspect, alam na natin kung ano mangyayari. Kaya hindi po natin inuulit-ulit yon. At ang nakakalungkot po, ang ganun din po yung ginagawa natin pagdating po sa pagbabasa ng ating Biblia. Kaya nga po nung bata pa tayo sa mga Sunday school, nakakaumay. Lagi na lang David Goliath, lagi na lang si Jonah, lagi na lang yan. Di ba? Parang, ganun po tayo, parang pag nakinig na natin, parang wala na tayong interest. Ngunit, kung papansinin po natin, lagi po tayong nakatuon ay kay Jesus. Si Jesus ay ganito. Nakatuon po tayo sa mga alagad at maraming pagkakataon tayo ay nag-reflect sa ating sarili sa mga alagad na ako siguro ay parang si Andres, ako ay parang si Mateo o si Levi. Ganun nangyari. Pero, nagkaroon na po ba tayo ng pagkakataon upang pag-aralan naman ang mga Pariseo? Mga Pariseo, ayan. So, kung babasahin po natin, at hinihikayat ko po kayong lahat na basahin natin, ang Lucas 5:17 hanggang 6-11, ito po yung mga verses kung saan nagkaroon ng pag-uusap o nagkaroon ng nagsama si Jesus at ang mga Pariseo. At dito nga po, ito yung mga simula pa ng ministry ni Jesus. Kala natin pagkatapos ng bautismo, edi yun na. Pero hindi pala. Akala natin pagkatapos ng wilderness experience, just hindi pa pala. Meron pa rin palang mga kontrabida sa buhay. Pero hinikayat ko po kayo ngayong hapong ito upang pag-aralan naman natin o mag-immerse naman tayo sa buhay ng mga Pariseo. Yung una pong encounter nila kay Jesus ay yung verse 17. Napaka-interesado pong verse ito kasi sabi po dito, minsan na nagturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at Jerusalem. At dito po sa 26, sabi dito nanggilala sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos. Nakakita kami ngayon ng mga kahangahangang bagay. Yun po ang sinabi nila. So ang Pariseo ay nung una pala, hindi talaga pala sila talagang kontrabida lang, kundi unay naging interesado din sila kay Jesus. Ngunit nag-iba ito nung sinabi ni Jesus na pinapatawad na kita. Sabi nila, kalapastanganan yan. Hindi ka Diyos, dapat ang Diyos lang na pagpatawad. Pangalawa po ay ang pagtawag ni Jesus kay Mateo, kay Levi. Kasi po si Levi ay isang publikano o tax collector. Ang tax collector po ng mga panahon na yun ay kalebel lang ng mga prostitute. Kaya sila ay parang outcasted sila. Kaya ganun na lang yung disappointment ng mga Pariseo kay Jesus. Sabi nila, bakit kayo kumakain at umiinom kasalo ng mga publikano at mga makasalanan? So doon na nagsimula na parang nagduda na sila, parang hindi naman siguro to anak ng Diyos kasi hindi niya susunod ang kautusan. At pangatlo ay nung araw ng pamamahinga naman, ang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumaan sa isang triguhan kung saan kinain ng mga alagad yung mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. At nandun naman mga Pariseo, sabi nila, bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang pinagbabawal ng kautusan? At pang-apat po ay nung nagpagaling si Jesus ng taong tuyot ang isang kamay. So kung mapapansin po natin, hindi lang po pala may masabi lang ang mga Pariseo, meron po silang pinaghuhugutan.
Kasi sila yung mga taong kumbaga'y deboto na. Parang sila yung well-disciplined, genuine people, nakababatid at pinag-aaralan ng kautusan. Nagpapahalaga sila sa spiritual tradition at nag-commit ng kanilang buhay para ito yung maging banal at katanggap-tanggap sa marami. Nung una nga po, katulad ng sabi ko kanina, okay lang sa kanila si Jesus dahil nga nagtuturo siya tungkol sa kaharian ng Panginoon. Ngunit, nung napansin nila na parang nababaliwala na yung mga kanilang mga pininiwalaan, ay doon na sila nagsimula ng magkaroon ng pagnanais para mapabagsak si Jesus. Marahil ngayong hapong ito, sabihin nyo, ano naman ngayon? Anong punto? Anong punto mo, kapatid? Ito po ang punto ko. Ang punto ko po kasi, sabi ko kanina, marami po sa atin, akala natin ay tayo ay nag-reflect sa mga alagad, ngunit hindi natin napapansin, tayo pala ay nagiging katulad din ng mga Pariseo. Bakit? Kasi, takot na takot tayo sa mga pagbabago. Lalo na po sa ating iglesia. Nakakatakot. Ako po personally, sabi ko nga po, ako ay talagang lover ng mga hymn. At pag hindi ko na ba alam, parang pag maingay na, ay ako'y nahihirapan na. Parang sabi nga nila, sabi ng matatanda, pagka maingay doy, parang nawawala ng espiritu ng Panginoon. At madali para sa atin, marami sa atin, lalo na yung mga talagang nilaan na ang kanilang buhay sa iglesia, ay marami na sa atin ang nakakapag-judge kung ito bang taong ito'y pupunta sa langit o hindi. Kung ito ba'y makasalanan o hindi. Ito ba'y immoral o hindi. Di ba? Marami sa atin ganun, katulad ng mga Pariseo na napakabilis silang mag-judge. At isa po tayo sa maraming iglesia na nagnanais na dumami ang kapatiran. Kaya nga nagmi-meeting tayo kung paano tayo makaka-reach out sa mga tao. Ngunit ang tanong po ay nakahanda po ba tayo sa mga pagbabagong maaaring kailanganin ng pagkakataon? Sapat ba ang ating kaalaman o bukas ba ang ating isip para maging gabay sa ating mga kapatid? O sa halip na maakay natin sila tila ba lumalayo pa sila kasi meron tayong mga sariling standards na hirap na silang habulin. Ngunit ang paalala sa atin mga kapatid, katulad ng lagi kong sinasabi, tayo ay tinawag ng Diyos upang maging witness o saksi niya. Hindi niya tayo tinawag upang maging attorney. At lalong-lalong hindi niya tayo tinawag upang maging judge. At dito na po pumapasok ang Christian education. At hindi dapat yan mawala sa atin sapagkat ito'y patuloy na kumikilos. Patuloy pong kumikilos ang banal na espiritu para bigyan tayo ng panibagong mensahe. Kaya nga po mahalaga yung pagbabasa natin ng Biblia araw-araw kahit paulit-ulit kasi iba-iba yung mensahe niyan para sa ating lahat. Upang mabatid natin yung mga salitang dapat gamitin. Yung mga bagay na kailangan nating isaalang-alang. Yung mga sitwasyon kung saan mas magiging epektibong tagapagbahagi ka ng mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig lamang. Ito din po ay pagkakataon upang suriin natin yung mga bagay na pinanindigan at pinaglalaban natin. Ito nga po ba ay ginagawa talaga natin dahil gusto nating sundin ang kalooban ng Diyos? O ginagawa ba natin ito dahil ito yung mas convenient para sa atin? Ginagawa natin ito dahil dito tayo sanay. Ito yung kinalakihan natin na pag may nabago parang hindi na ito yon. At hindi lang po ang Christian education ay para tayo matuto, kundi para magbahagi din tayo ng ating mga karanasan at ating nalalaman. Kaya nga po meron tayong Sunday School, Bible Study, at mahalaga po ay fellowship kung saan hindi man po formal na pagtuturuan ay nakapagbahagi tayo ng ating mga karanasan sa pagiging nanay, pagiging tatay, pagiging teacher, at kung ano-ano pang mga bokasyon na kinuha natin. Ang edukasyong Kristiyana po ay patuloy na magiging pulso ng ating iglesia sapagkat dito natin masisiyasat kung tayo ba ay nakaayon pa o nakatutugon pa sa tawag ng panahon.
Tayo ba ay nagiging sagot pa at nakatutulong pa sa mga pinagdaraanan ng ating lipunang kinagagalawan? Sa binasa po nating teksto kanina, sinabi po doon na walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sidlang balat. At walang makagugustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak. Sa pagsasabihin niya, masarap ang inimbak. Ito po ay isang katotohanan para sa atin. Napakahirap pong lalo na po sa mga, kumbaga ay elderly na, parang napakahirap pong sabayan ang mga panibagong teknolohiya at mga pagbabago. Ngunit ito po hindi lang basta talinghaga, kundi ito po isang hamon para sa atin, mga kapatid, ngayong gabing ito. Mahirap na sa kabila ng mga pinaninigyan natin at pinaglalaban natin. Ngunit sa magitan po ng ating pag-aaral at pananalangin, ay hayaan po natin ng banal na Espiritu na bigyan tayo ng tapang at lakas ng loob upang i-let go ang dapat nating i-let go. Pag-ibayuhin po natin ang dapat nating ipag-ibayuhin. Tanggapin ang mga bagay na dapat tanggapin. Dahil kahit po mahirap, sa kabila pa man ng ating pagkakaiba-iba, tayo ay bahagi ng isang katawan ni Kristo. Amen. Dadako po tayo sa pangalawang paghahandog.
Sa ating pong pangwakas na panalangin, minsan pa inaanyayahan ko mga kapatid na iyong inaakay, kami iyong tinuturuan. Kami po, O Diyos, ay iyong pinagpapala sa anumang kaparaanan kami magiging pagpapala rin naman para sa aming kapwa. Ang aming paghahawak-hawak kamay, ito po ay kapahayagan na kami ay dinadaluyan mo na makapangyarihang init ng iyong Espiritong Banal. Sa sandaling ito, O dakilang Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo na may katapatan. Loobin mo po ang aming mga palad ay maging karapat-dapat na daluyan ng init ng iyong banal na Espiritu upang sa ganoon kami ay maging mabuti at epektibong daluyan ng iyong pagpapala para sa aming kapwa. Lalong higit sa aming mga kapwa na nangangailangan ng init ng iyong banal na pag-iibig, nangangailangan ng katiyakan ng iyong pangangalaga, ng iyong paglingap. Sumasamo kami sa iyo, O dakilang Diyos, sa gabing ito, na loobin mo pong manatili sa aming puso na ikaw ang aming pag-asa. Manatili kami na mayroong pagnanais na balik-balikan namin ang aral mula sa iyong banal na salita, sapagkat ito ang nagbibigay sa amin ng panibago at panibagong kalakasan upang makayanan naming harapin, mapagtagumpayan ang lahat ng karanasan sa aming buhay. Narito po kami, O dakilang Diyos, sa aming paghahawak-hawak kamay, loobin mo po na patuloy din naming madama ang iyong kapahayagan ng banal na pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapatawad sa bawat isa. Sa pamamagitan po, O Diyos, ng paglikha mo ng kadalisayan sa aming mga puso. Kung kaya kami po'y lumalapit sa iyo, na loobin mo po, O Panginoon namin Diyos, na mapagpala, na sa aming paglabas ng bahay-sambahang ito, ay manatili ka sa aming puso. Tumimo sa pinakamalalim na bahagi ng aming puso ang kahulugan ng iyong banal na salita, ang mensahe na aming narinig. At loobin mo rin, O dakilang Diyos, na sa aming pakikisalamuha sa aming kapwa, sa loob ng iglesia, sa aming tahanan, at sa pamayan ng aming ginagalawan, ang makita sa aming buhay ay isang buhay na kaaya-aya sa iyong banal na paningin, na kung saan ay masasalamin sa amin ay ikaw, O Jesucristo. Maririnig na mga salita mula sa aming mga labi ay nagpapahayag ng pasasalamat sa aming kapwa, nagpapahayag ng pasasalamat sa iyo, O dakilang Diyos. Loobin mo po ang marinig ng mga salita mula sa aming mga labi ay ito po ay nagpapahayag ng pagmamalasakit sa aming kapwa, ng aming pagmamahal, na ito ay manifestation na kami ay daluyan ng iyong pag-ibig para sa aming kapwa.
lumalapit po kami sa hapong ito, na nawapoy ang mga anak mong naririto ay dalhin ng bawat isa ang iyong banal na bendisyon, samantalang kami ay nagsasabuhay ng isang buhay mananampalatayang Kristiyano. At loobin mo rin, o dakilang Diyos, na ako pong iyong abang lingkod ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan na maging daluyan ng iyong pagpapala para sa bawat isa. At ngayon, ang masagana, ang di kayang sukating pag-ibig ng Diyos ang tanggapin nawa ng bawat isa. Ang katiyakan ng bagong buhay, ng pagiging isang bagong nilalang, ang katiyakan ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo na naghandog ng kanyang buhay doon sa krus, nagtigis ng banal na dugo sa ikadadalisay ng ating buhay at ng ating puso. Tanggapin din ng bawat isa ang pakikipisan, pananahanan, pagngangalaga at maging pagtutuwid sa pamamagitan ng banal na pagkilos ng Espiritong Banal ng banal na Diyos, ngayon at magpakailan, kailan paman. Amen.